Brothers and sisters, lagi ko sinasabi sa inyo sa tuwing simula ng takbo tayo kay Lord video na always remember na mahal tayo ni Lord. Ito na ang kwento, nakakakitaan ng sinasabi ko. Papatunayan dito na ang God's love ay hindi limitado sa mga sumusunod sa Panginoon lamang o sa kung alin ang nakakarami. But His love extends sa mga naliligaw, sa mga struggling at sa mga outcast. Ang Diyos ay aktibo sa paghahanap sa mga nawala sa landas at siya ay nagagala kapag ito ay bumalik sa Kanya. At ako mismo kapatid ay naranasan ko ang sitwasyon na yan. Kaya panoorin mo to kapatid, saglit lang to. Tuturo ko sa kwentong ito ang lalim ng pabor ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang kahalagahan ng repentance at redemption. Sa Tagalog, pagsisisi sa ating mga maling nagawa at ang pagtutubos ng ating lumikha. Takbo tayo, Lord. And I will run to you. Sa Luke 15, verse 1 and 2, mababasa ang setting ng kwentong ito, kung saan ang mga makasalanan at mga tax collectors ay nagkukumpulan sa harap ni Jesus para marinig yung sinasabi niya. Nandun din yung mga Pharisees. Ang mga Pharisees ay isang sekta ng Hebrew na kung saan naniniwala sila sa Diyos, ngunit hindi sila naniniwala kay Jesus Christ. Ang tingin nila kay Jesus Christ ay blasphemous. Nandun din yung mga scribes o mga religious leaders at sila ay nag-uusapan. Ang lalaking ito, tumatanggap ng makasalanan at kumakain ng kasama nila. Narinig ni Jesus at sumagot tungkol sa kwento ng nawawalang tupa. At ito ay nasusulat sa Luke 15 verse 4 at siya ay sumagot ng patanong sa mga Pariseo. What man of you, having 100 sheep, if he loses one of them, does not leave the 99 in the wilderness and go after the one which is lost until he finds it? Nais niyang ipakahulugan sa tanong niyang ito na ang mabuting pastol ng mga tupa would naturally take action para hanapin ang nawawala. Ikaw ba, kung halimbawa meron kang 100 tupa at nawala yung isa, iiwanan mo ba yung 99 para hanapin lang yung isa? 1K, praise God. 2K, praise God. 3K, praise God. Ito ay naglalarawan na ang isang pastol na may 100 tupa ay iiwanan ang 99 dahil siya ay determined at concerned sa isang tupa na napahiwalay at nawawala. This is God's infinite care and dedication na hanapin ang sino man sa atin na nawawala at naligaw ng landas. Each person is precious to God. He is willing to go great lengths para hanapin kung sino man ang nawawala sa atin, kapatid. 4K, praise God. 5K, praise God. 6K, praise God. Ituloy natin sa Luke 15, verse 5 to 6. And when he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing. And when he comes home, he calls together his friends and neighbors, saying to them, rejoice with me, for I have found my sheep which was lost. Oh, di ba tama ako sa intro ng mga videos natin? Na love ka ni Lord. Ini-illustrate sa kwento ang love and care ng Panginoon kahit sino ka pa. Mayaman, mahirap, pulubi o may kapangyarihan, hindi tumitingin ang Panginoon kung ano ang estado mo dito sa lupa. Pantay-pantay tayo sa kanyang paningin. Kung naligaw ka ng landas o nalunod ka sa kasalanan, tayong lahat ay qualified sa redemption. And through repentance ay makakamit natin ang salvation, the joy of heaven at the repentance and return of one lost soul. Okay, praise God. Finally, sa Luke 15 verse 7, Jesus concludes, I say to you that likewise there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 just persons who need no repentance. This emphasizes na ang Diyos ay nagagalak in mercy and redemption over judgment at welcome sa kanyang kaharian ng mga gustong bumalik sa kanya sa pamagitan ng tapat na pagsisisi o repentance. Sa tagpong ito, ikinikwento ito ni Jesus sa mga makasalanang kaharap niya.
at nakikinig sa kanya kasama ng mga Pariseo at iba pang religious leaders na binabash siya. 8K. Thank you, O Lord. Praise you, God. Love you, Lord. Kaya kapatid, if you feel lost, tandaan mo lang ang kwentong ito about hope and love. God values every soul at nagsasaya ang langit kapag may kaluluwang nagsisisi at bumabalik. Reminder din ito sa bawat isa sa atin to seek out those who are lost and care for them. Yung mga kakilala mong makasalanan, pantay-pantay lang ang pagmamahal sa atin ng Panginoon, kaya wala tayong dapat ipagmataas over one another. At yan ang kwento ng parable of the lost sheep.